Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan matapos na pauwiin si Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal at Nikola Jokic sa nakaraang playoffs at matapos na tapusin ang season na LeBron James at Luka Doncic kanina lamang. Ngayon nga ay gusto nang isunod ni Anthony Edwards sa mga future Hall of Famers Stephen Curry, Draymond Green at Jimmy Butler at ang Golden State Warriors. Sa isang interview last year ay sinabi niya nga na gusto nang makaharap ang Golden State Warriors sa playoffs at isa sa mga dahilan dito ay matrash talk nga daw si Draymond Green at gusto niya itong patahimikin. Well, kung sakali nga na umabante man ang Warriors sa second round ay tiyak na another very physical series ito mga kaibigan. Matatandaan din na tinawag ni Steve Kerr na tamad si Anthony Edwards matapos ang kanyang pre-draft workout at hindi niya nga daw ito kukunin kung hindi pa siya napili bilang ang number 1 pick. So pagkakataon nga ito ni Anthony Edwards na bumawi kung sakali sa series kontra sa Lakers ay nakita natin ang kanilang ginawang pag-take advantage sa small ball lineup nito. Subalit di hamak na mas magaling na defensive team ang Warriors kontra sa Lakers base sa pinapakita ngayong playoffs. So whole different matchup nga ito kung sakali man na sila magkatapat sa second round kahit na parehong gumamit ng small ball lineup ang Lakers at ang Warriors. Kanina nga ay hindi nagkaroon ng great shooting night si Anthony Edwards, scoring only 15 points on 5 of 19 shooting sa field and 0 of 11 shooting sa 3-point line. Ganun pa man ay gumawa pa rin nga siya ng 11 rebounds, 8 assists and 3 steals. At andyan nga ang kanyang supporting cast. Si Rudy Gobert ay nagtala ng 27 points and 24 big rebounds on 12 of 15 shooting sa field at madami nga dyan ang offensive rebounds mga kaibigan na nagbigay ng multiple possessions para sa Timberwolves. 23 points din si Julius Randle at 10 points naman si Nickeil Alexander-Walker. Dahilan kung bakit sila ngayon ay nasa second round na ng playoffs at hinihintay na ang mananalo sa series ng Golden State Warriors at ng Houston Rockets. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Austin Reaves. Walang duda na napakahusay na player ni Reaves offensively. Subalit base sa pinakita niya ngayong playoffs ay mukhang sa trade market nga ang kanyang bagsak ngayong offseason. Dahil defensively ay nagmumuka silang orange cone ni Luka Doncic at hindi mo sila pwedeng ipagsabay dahil sa kanilang hindi kagalingan na perimeter defense. Pwede mo nga itong gawin kung tulad kanila Donovan Mitchell at Darius Garland na kahit butas ang depensa nila sa perimeter ay nakaabang naman sa pinta si Jarrett Allen at Evan Mobley. Subalit hindi nga ito ang kaso sa Lakers kaya naman nagmumukhang CJ McCollum at Damian Lillard sila noon na panay opensa lamang. Tiyak na madaming team ang magiging interesado kay Austin Reaves. Asahan na susubukan nga ng Lakers na i-trade siya kapalit ng isang legit na big man na makakatulong sa Lakers sa pinta ngayong off-season. Also expect the Lakers to search for 3-and-D wing players to help Luka dahil mukhang hindi mo na ito mababago. Sakit na nga talaga ni Luka ang kanyang depensa. Subalit kung papipiliin ka nga sa kanila ni Austin Reaves, malamang ay mas pipiliin nila na ipanatili ang 5-time All-NBA first team member. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?